So, hello guys, magandang gabi. This video is about how to use the credit card tracker template na aking binebenta sa Rocket.ph shop. So, I would like to take this opportunity na rin para mag-say thank you doon sa mga nag-purchase. And sobrang appreciate ko yung mga nag-chat and nagpapaguide kung paano siya gagamitin kasi tawag dito, nakakatulong itong tracker para ma-manage nyo yung inyong mga credit cards. So, I hope na panoorin nyo itong video mula simula hanggang dulo. And share ko na rin guys yung good news na kapag bumili kayo ng any Excel template sa aking Rocket PH shop, meron kayong discount na 20% para na rin to celebrate our Philippine Pride Carlos Yulo for winning the uh, gold sa Olympics. So, gamitin nyo lang yung discount code upon checkout na KALOY, CALOY, para ma-avail yung 20% discount. Okay? So, let's start. Uh, ang ating credit card tracker Excel template ay merong 4 na worksheet. Una, dashboard kung saan makikita nyo yung insights ng inyong credit card tracker. Pangalawa, meron tayong credit cards worksheet kung saan dito natin i-manage yung ating mga credit cards. Pangatlo, merong expenses na worksheet kung saan dito tayo araw-araw maglalagay ng ating mga expenses o mga ginastos sa ating credit cards. And pang-apat, meron tayong repayments. Meron tayong repayments dito. Kung saan, dito tayo maglalagay kapag every due date ito or kapag magbabayad tayo ng ating credit card dues. Okay? So, I will start explaining how dashboard works. Okay? Dito sa dashboard, makikita nyo yung credit card limit utilization, expenses, expenses for today, yesterday, last 7 days, this month, and overall or yung ating year to date. And dito naman, and meron tayong expenses category and chart for monthly expenses. So, para alam natin, ito yung nagastos ko nitong March, ito yung nagastos, wala akong nagastos nung May, June, July, ito yung nagastos ko nitong August. And next is sa ating credit cards. So, dito guys, sa credit card, basahin nyo itong message sa taas na do not edit the data under yellow label color column. To add new record, go to the last column of the last record, then press tab. So, ganito lang siya gagawin. Sabi niya, huwag nating i-edit itong mga naka-yellow. Let's say ito, ito. Huwag natin siyang gagalawin kasi meron niyang formula. So, mapapansin nyo, pag clinic nyo yung cell, meron siyang formula. Okay? Ano lang. And then, yan. So, may formula yan. Huwag niyong gagalawin. Huwag niyong galawin kasi nag-auto-compute yan siya. So, kapag mag-a-add kayo ng record or ng bagong credit card, sabi dito, go to the last column of the last record. Yung ating last column ay si number 5, si pay later. Pupunta tayo sa last column and then press natin yung tab. So, mapapansin nyo, nagkaroon ng bagong color na linya. So, pag mag-add kayo, again, dito yung yellow color, wag nyo gagalawin. So, dito na kayo mag-start sa card name. So, let's say mag-add tayo ng card name naman si BPI. BPI. Tab. And automatic, sabi ko nga may code siya, automatic siyang nagkakaroon ng value dahil automated siya. So, let's say yung credit limit natin sa BPI ay 30,000. And ang remaining na limit niya ay okay, so hindi siya na format. So, ano ko na lang to guys, 100%. Yan, kiklik nyo itong percentage kapag nakita nyo 1 and automatic na siya. Okay? So,
Pag may error, contact nyo lang ako guys at aayusin natin. And, so, ito, nagka-error din. Pipindutin nyo lang yung percentage kasi na currency. So, yan siya. I-center na lang natin. And, ayun na. So, walang lumalabas ng outstanding kasi wala pa naman tayong nagagastos or ginagamit under ng BPI. So, para magkalaman yan siya, pupunta lang kayo dito sa expenses. And then, let's say, gumastos tayo today. So, again, basahin nyo itong nasa taas. Lahat ng naka-yellow, huwag nyo i-edit. Edit, wag. Never edit siya. And then, kung mag-a-add ng bagong expenses, punta sa pinaka last record and then last column. Yan siya. And then, tab. And then, so yung mga nag-purchase ng tracker na meron ng laman, kasi may sample ako before, so ang gagawin nyo lang doon is para mabura siya. So, itong cursor ko, di ba, plus sign siya. So, ituro nyo dito sa may nakikita ko yung itong arrow na nakatutok pa diagonal. Ituro nyo yung mouse nyo dyan, and then magiging ganito yung arrow niya. So, pagka ganyan yung arrow niya, i-drag nyo siya sa yan, sa first line. Wag na wag sa pinakataas guys ha, dito. Yan, kasi mabubura yung ating formula. So, pagkatutok nyo dyan, bitaw, and mapapansin nyo nagka-error ito kasi nawala yung formula niya. Ang gagawin nyo na lang is i-highlight nyo yun siya and i-delete nyo na lang. Okay? Kumbaga, para lang tayo nag-reset ng record. Okay? So, sana guys, nasusundan nyo. Kung hindi naman is, comment lang kayo dito sa video or pwede nyo akong i-chat sa aking mga social media channels, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, and meron din akong Pinterest, and dito sa YouTube. I-search nyo lang guys, Lawrence Laudenio Digital. Okay? So, next naman is pag mag-a-add tayo ng bagong expenses. So, again, pinaka-last record. Since iisa lang yung ating record, punta lang kayo sa pinakadulo and then press tab. So, again, nasa yellow column tayo. Skip. Dito na tayo mag-start sa second column. Then, let's say gumastos ako tonight. So, 8/5/2024. And then, sabi ko nga, di ba, sa BPI yung gagamitin natin kasi wala pa tayong outstanding para lang makita natin. So may napansin akong mali. So, explain ko later. So, dito ay BPI. So, pansin nyo guys, nag-automatic yung ating drop-down list or yung data dito kasi nga naka-formula na siya. Kung ano yung nilagay natin dito, siya lang yung lalabas dito sa ating option. So, di ba guys, napakaganda ng Excel template na ito. So, click nyo si BPI and then gumastos ako sa dining out. And then, let's say, nag-milk tea ako. Nag-milk tea ako tonight. So, saan ako nag-milk tea? Sa Big Bro. Kasi dito mura. 29 pesos lang, meron ka ng milk tea. So, ang favorite kong bilhin lagi is winter melon. So, ayan yun siya. So, magkano yun? 29 pesos lang naman. So, enter. So, pa mag-a-add, tab uli, punta sa last record, tab, ganun lang. So, pag pumunta tayo dito sa ating credit card, so mapapansin nyo, meron na tayong outstanding balance kay BPI kasi meron tayong gastos. Okay? So, dito guys, sabi ko may napansin ako, nag-negative tayo dito sa SPay later. Ito kasi yung gumawa ko ng video kanina, and then, hindi ko gusto kasi nga, hindi gumana yung aking mic. Ito, dahil ang nakaselect is yung mic ng laptop kaya hindi maganda yung sound. So, ipifix natin to. So, kasi kanina, hindi ko nabura before ulit ako nag-start ng video. So, buburahin ko lang to. Yan, para ma-fix. So, yan, nagre-reset siya kasi nagtatanggal at nag-update tayo ng record. So, yan na, 0 na siya. So, let's say, nagre-payment ako or nagbayad ako, let's say, due date ko na kay BPI. So, let's say, ngayon ang due date. So, maglalagay lang ako dito. And, 8/5/2024. So, again, palitan natin to, BPI. Kay BPI kasi yung babayaran natin. And then, yung due date natin is yung ginastos ko para sa milk tea na 29 pesos.
Yan. So, ito guys, wala pa ito sa previous version. So, pag nag-update ako ng template, makikita nyo na ito. So, paid. Ito guys, pang-identify lang natin, no? Pang-marker lang natin kasi hindi ko pa siya nalalagyan ng formula. So, working naman yung una. So, pag nag-update ako, so, if so happy na bumili kayo ng template ng tracker na ito, and no need to repurchase na pag nag-update ako, puntahan nyo lang or balikan nyo lang yung email ni Rocket PH. Then, yung download button doon is i-download nyo lang ulit siya. So, ganun ka flexible yung ating system. So, yan. So, 29. So, pag pumunta kayo dito sa credit cards, so, nag-zero na uli yung ating outstanding kasi nagkaroon tayo ng repayment. So, comment nga kayo guys kung maganda ba so far yung template para alam ko kung magiging useful ito sa inyo someday. So, yun guys. So, napakasimple lang. Again, yung mga naka-yellow, huwag nyo galawin yun kasi may code yun siya. And then, dito lang kayo gagalaw sa mga hindi naka-yellow. Okay? Sa dashboard, pag pumunta kayo, so 29 dito guys, kasi may expenses tayong 29 dito, and then may expenses tayo ng March and August. So, babalikan natin yung expenses. Ang expenses natin ay March, and then August lang naman. So, ang expenses natin ng March ay 1.5. So, pag pumunta ka sa dashboard, 1.5 nung March, and then pag pumunta naman kayo sa August, ang gastos natin ay 29 pesos. Okay? So, pag-update kayo ng update dyan, pag nag-update kayo ng nag-update or nag-a-add kayo ng bagong record or expenses dito guys, magbabago din siya dynamically. Kasi nga, dynamic na, automated na itong template na ito. So, dito naman sa today so far, i-compute nyo lang naman yung nag-assess nyo today and kahapon and last 7 days. So, last 7 days, pasok siya yung today. And this month, so this month, ito yung current month, which is August. And itong total naman is year-to-date or yung kabuuan na. Kabuuan na nandito. Lahat, regardless kung anong month yan, isa-sum up niya yung lahat. Okay? And ito, mga cylinder, nag-update din yan siya. Okay? Kung mapapansin nyo kanina, wala tayong BPI. Nung nag-add tayo ng credit card dito, nagkaroon ng bagong cylinder dito. So, see kung gaano siya kaganda guys and automated. And dito sa expenses by category, dito nyo makikita kung ano yung malaking part ng inyong expenses. So, in this video, ang malaking expenses natin ay kay others na category. That's why itong green na ito yung others. Okay? So, again guys, kapag bumili kayo ng credit card template na ito, wag niyong kalimutang i-apply yung discount code na Pinakaloy para maka-discount kayo ng 20%. So, good luck sa pagmamanage ng inyong credit card and sana maging helpful ito sa pagmamanage ninyo. So, if there's anything or any issues, concern dito sa tracker na ito, feel free to contact me on any of my social media channels. I-search nyo lang, Lawrence Laudenio GDChal. Magre-reply ako kapag online ako. And, tawag dito, that's it for tonight's video. And see you on my next video.